Kayod ka na ba? Yan ang sitwasyon ngayon nitong si Madel dahil mismo ang kanyang asawang si Junie ay may iniindang sakit. Pero ang matindi nga po sa lahat, kahit na halos 2 dekada ng kasal itong si Junie sa kanyang may bahay na si Madel, ni isang beses ay hindi naman nagmintis ang kanyang misis sa pagbibigay pa rin ng tulong sa kanyang mga kapatid. Okay, sa mga kapatid ni Madel. Ayaw man sitahin nitong si Junie ang kanyang asawang si Madel dahil nga maski siya ay umaasa rin ho sa kanya. Ayan, bukod dyan, iwas na rin daw muna itong si Junie na pagmulan din ito ng kanilang pagtatalo dahil sa panghihimasok ni Junie sa pagtulong ni Madel sa sarili niyang pamilya. Okay? Ano nga bang pinupunto naman kasi nitong si Junie? Na aalalayan ka naman pala ng asawa mo, tumutulong yung asawa mo sa mga kapatid niya. Ano kayang issue nitong si Junie ng Quezon City na meron ng isang anak? Pero tingin ko, isa sa mga issue ito dahil 52 years old na itong si Junie. Ilang taon na kaya si Madel? Tanungin na po natin. Kausapin na natin si Junie. Magandang tanghali sa iyo, Junie. Hello po, magandang tanghali po. Junie, 52 years old ka. Ilang taon na ba itong si Madel, ang asawa mo? Matanda po siya sa akin ng 1 taon. Okay, so bata-bata pa rin naman, 53. Ayan, at meron na Opo. kayong isang anak. Ilang taon na ang anak ninyo? 17 pa lang po. Ano ba yan? Babae, lalaki? Junior ko po. Oo, lalaki. Nakakatulong na rin ng konti sa inyong mag-asawa, no? Nag-aaral pa po. Oo, nag-aaral pa. So, nakaasa pa. Opo, grade 12. Oo, okay lang ba kung tatanungin ko anong pinagkakaabalahan sa buhay, Junie? Dati po, nag-online selling po ako. Nagtitinda po ako ng sabon, pabango, mga therapy lotion, mga ganun po. Pero sa ngayon, natigil na kasi, nalugi, bankrupt na po eh. Okay. Ayan, nakalungkot naman. Sayang, Oo, sana may naipapasok ka. Wala ka bang ibang pwedeng mapasukan trabaho? Bagaman sinabi mo, meron kang iniindang sakit. So, medyo limitado yung mga trabaho, mga opportunities na meron sa'yo. Okay lang ba kung tatanungin namin, ano ba ang diferensya, Junie? PWD po kasi ako, Kuya Poy. Na may Kaya, diferensya sa paa po. Ano nangyari sa paa ba? Hindi naman po inborn. Nagkasakit lang po ng bata. Kaya yun, nagka-polio po. Oho, okay. So medyo limitado rin ang maikikilos, Pero Opo. sabi mo nga kanina, sinusubukan naman, syempre, na maghanap buhay pa rin. Oh. Okay, etong si Madel, anong pinagkakaabalahan naman sa buhay ni Madel? Bali, siya ang trabaho niya kasi parang dalawa. Kasi siya, yung parang kasambahay din at the same time, gumagawa siya ng splint, yung mga dinideliver po sa hospital, yung pag may fracture, yun po yung pinapatong tapos binabandage para hindi po nagagalaw yung kamay na may fracture. Oo. So, ginagawa niya yan, siya ba may pinapasukan pa o gumagawa lang siya, marunong din talaga? Yung parang, mga temporary na cast, ganyan, o splint nga? Bali kasi matagal na kasi siya rin sa trabaho niya na yun. Bali una, kasambahay lang siya. Tapos, malaki na yung inaalagaan niyang mga bata. Ngayon, nasa 40 plus na rin yata. Tapos, nagnegosyo yung anak ng amo ng asawa ko. Kinuha Bali siya? siya yung kinuhang gumagawa ng splint. Okay. Ayan, regular ba na gumagawa pa rin siya ng mga splint? Nung nagkaroon po ng pandemic, medyo natigil kasi hindi na ako nakabiyahe dahil bawal ho yung biyahe. Pero ngayon, bumabalik unti-unti na po, bumabalik na po yung pag-order ng splint. Kaya tuloy na po sila ngayon. Yan. At doon sa isang trabaho, tuloy pa rin naman. Ano na ba siya ngayon? Na-promote na ba? Parang mayordoma na, parang ganun. Hindi. Ganun pa rin po. Pagka sa umaga, yung trabaho sa bahay, tapos yung nagpuputol ng mga damo-damo, tapos pagka
tanghali, hapon na, yan, ano naman siya dun sa paggawa ng splint. Oh, ayun. So, mga ilang oras din ang trabaho kung susumahin mo? Hanggang ano po kasi, stay in po kasi siya, tapos Mm. bali, alas 5, tigil naman po siya, alas 5 Oo. ng hapon. Okay. So, stay in siya. At kailan lang kayo nagkikita bilang isang pamilya? Bali, umuwi po siya dito ng Biyernes ng gabi. Biyernes ng gabi. Sabado, Linggo, nandito po siya. Nandyan, nakakasama nyo naman. O tumutulong ka mo itong si Mrs. Si Madel, doon sa mga kapatid niya. Ano namang masama doon? Kung tutuusin, wala naman po talagang masama doon. Kasi bilang mabuting kapatid, talagang obligasyon din po naman talagang tumulong sa mga kapatid. Mhm. Kaya lang, ang sa akin lang, yung parang sa edad ng mga kapatid niya, tsaka sa edad na rin namin, Mm. parang hindi niya na rin na naiisip na may pamilya siya, yung asawa ko. Mm-mm. Tapos, yun nga, kasi simula pa noon, nung magkasama kami doon sa isang bahay, dalaga pa pala nung asawa ko noon, siya na rin yung nagtatrabaho sa pamilya niya. Aha. Tapos, nung nagsama kami, doon ko lang yun nalaman. Mm. Tapos, simula noon, hanggang ngayon, ganun pa rin, na kahit na lumipat na kami, bumukod na kami sa pamilya ng asawa ko. Mm. Hanggang ngayon, ganun pa rin, tuloy pa rin yung Yung pagtulong niya. pagbibigay ng Ano ba tulong. yung mga tulong na ibinibigay niya? Serbisyo ba o pera? Inuobliga ba siya? Meron ba nag-oobliga sa mga kapatid niya na tumulong pa rin Hindi. siya? Hindi mo naman po masasabi talagang inuobliga, kaya lang sa financially, kaya lang talagang sa sobrang bait kasi ng asawa ko, Mm. once na may humingi na kapatid niya nag-message. Mm-mm. Tapos yun, talagang hindi niya rin matiis. Minsan sinasabihan ko na wag mo na lang kasing pansinin. Tapos sabi niya, sa ano niya, pagka nababasa niya, hindi niya rin talaga matiis. Mm. Kaya lang, hindi ko naman din sa inaano yung asawa ko. Kaya lang sabi ko, parang buong buhay niya na lang ba na ganon para ibigay niya yung tulong. Oo. Kasi may pamilya naman na, may asawa at anak na. Oo. Ako, wala naman akong reklamo. Kasi sa amin naman natutugunan talaga yung Mm-mm. sa financial. At saka pinagpapasalamat ko nga din na kahit ganito ako, Mm. wala naman narinig na sumbat sa kanya na kahit sa maliit na halaga, Mm. hindi ko siya natutulungan. Pero mas naawa naman ako lalo sa kanya kasi buti sana kung may naibibigay akong kahit na paano, may naabot ako para papagaan man lang yun sa financial at saka yung sarili niya na pinagkakakitaan, naibabahagi niya pa rin sa kapatid niya. Parang minsan lumalabas kasi parang maaabuso na siya eh. Kaya lang sobra kasing bait. Oo. Ako, ginagawa ko, ayoko naman kasi na nag-aaway din kami. Pero hindi naman kami talaga nag-aaway kahit minsan. Yun lang yung pinaka-inaano ko lang talaga na Oo, kung buhay Junie. niya na lang ba, iaalalaan niya na lang ng ganun sa tulong sa kapatid niya. Paano naman yung matatanda na rin naman yung mga kapatid niya? Oo. Hindi Ilang ba taon na ba pwedeng- itong mga sinasabi mong matanda na, Kuya Junie? May halos magkasunodan lang naman sila ng edad eh. Hindi naman nalalayo kasi panganay yung asawa ko. Oh, panganay. Mga So, ganun. Opo. Ang buhay pa ba? pinakabunso lang nila nasa 30. Oo. O, sandali, Kuya Junie, buhay pa ba ang mga magulang nila? Ay bali bukas po August 13, 1 year death anniversary ng nanay niya. Yung tatay, nandyan pa. Tatay, mas nauna na po, matagal na Mas pumanaw. nauna na. Sabi mo, panganay yung asawa mo. Kaya nga tinatanong ko, meron bang nag-uubliga doon sa mga kapatid na tumulong? Alam mo kasi, dahil siya bilang pinakamatanda nga at kasunod na mga magulang pagdating sa responsibilidad, siguro naman nagpapaabot lang ng tulong at hindi niya naman inuobliga o sabi mo nga
Hindi mo naman masabing inuobliga, pero kapag ka umungot yung kapatid, kung nasana yung asawa mo sa pagtulong, sa pag-alalay, di ba magandang ano yan? Di ba magandang dapat at proud ka doon sa asawa mo dahil matulungin siya kahit na kayo man ay medyo kinakapos din and medyo kailangan medyo ano ka rin, grateful ka rin dahil kayo meron silang mga nangihiram, ibig sabihin na kukulang. Di ba? Opo. Opo, pinagpapasalamat ko nga po talaga yun. Kaya lang minsan nakakapagtampo din dun sa side ng mga kapatid niya. Sige, Kasi, ito ang magandang tanong. Ano ang issue mo doon sa mga kapatid? ayun, Mm. yung parang issue ko kasi minsan sa halip na mangumusta, Mm. ang nababasa ko kasi sa message sa Facebook pag nagme-message yung kapatid, yung meron ka bang dyan, yung may pera ka ba dyan kasi kailangan lang, ganito. Mm-mm. Parang sa halip na unahin muna yung pangungumusta, ang bungad, hiram agad. Parang hindi naman hiram na talaga yun kasi hingi na yun eh. Hindi lang talaga din masabi na utang. Hindi na ibinabalik. Kumbaga Hindi humingi ng tulong kay ate. Ang isasagot naman ni Mrs., baka ganun talaga sila mag-usap. Meron mga yung walang pasintabi na 'Di ba? Straight to the point, ate, meron ka ba diyan? Meron ganun, meron naman yung magipaligoy-ligoy na konti, kumusta ka na ba? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ni Kuya Juni. Ate, may medyo kinulang sa. Alam mo yung ganun, may ganyan makipag-usap Paano ba sila mag-usap magkakapatid? Kasi may straightforward. Hindi ko rin masabing ganun sila mag-usap pero sa akin din tingin ko kasi parang pang-abuso na rin kasi dahil nga alam nilang mabait yung kapatid nila. Mhm. Ganun talaga sila Tapos parang ang ano ko sa akin parang hindi nila yung sarili nila, parang lahat inaasa na nila sa kapatid nila. Yan. Teka Paano lang. pa sila matututo? Teka lang, Kuya Juni, ha. Meron tayong caller ngayon na mula sa Valenzuela, si Esme. Okay, pakinggan natin ano bang astig advice niya dito sa pinakikinggan nilang kwento mo at hinanakit mo, Kuya Juni. Ayan, si Esme. Esme, anong astig advice mo? Hello po. Ang astig advice ko po, sir, ang ko lang, dapat sabihin niya kasi feeling ko hindi silang marunong tumay sa sarili nilang sarili nila. Mhm. Kasi parang lagi sila nakadepende dun sa asawa niya po. Ganoon. So, kausapin. Sino? Pakausapin ni Kuya Juni si Ate Madel, yung asawa niya. Opo. Okay. Pero mag-aaway din kasi sila. Mas medyo may maaway po paliwanagan. kung mismo yung mga kapatid ng asawa niya po. Yung Kasi mga kapatid para ang mag-split. kakausapin. Opo, nang mahinahan lang po kasi minsan pag hindi mahinahan nagkakasagutan po, nagkakagalitan sila. Para nanunumbat kasi, no? Opo, Okay. ganun po. Sumbatan ng dating nila. Oo. Pero mag-usap na lang na maayos po. Sige. Maraming salamat, Esme. Esme. Thank you, Esme. Opo, thank you Yan. po. Kuya Juni, nasubukan mo na ba yung sinabi niya ni Esme na kinausap mo na yung kapatid na laging humihiram? Ay, sa totoo lang, hindi ko po ginagawa yun. Pero ang kinakausap ko po, siyempre, yung asawa ko. Ayun. Kasi ayoko rin po kasi malaman ng mga kapatid niya na parang pinagbabawalan ko siyang tumulong kasi parang karapatan kasi yun ng kapatid, ng asawa ko sa mga kapatid niya. Oo. Dahil nga, sobrang bait lang talaga ng asawa ko. Pero ganito, Kuya Juni, ito ba mga kapatid ng asawa mo, meron din naman mga hanap buhay, may pinagkakakitaan na alam mo at talagang kinukulang lang? Yung sa lalaki kasi, parang pa-sideline lang. Tapos may isa pa kasing kapatid na babae na maraming anak na etong mga nakalipas lang na buwan, naging byuda na Tapos, ilan din yung anak noon. At saka yung mga pamangkin pa. Kaya, sobrang dami rin talaga ng sa asawa ko, yung humihingi. Hindi naman talaga nasabing
yung hiram, pero talagang totoo, hingi La- na rin talaga. Oo. Kuya Juni, lahat ba ng inihingi, ikinatok sa asawa mo ng mga kapatid niya ay pinagbuksan, napagbigyan ba, napahiram? Ay halos lahat po kasi ang katwiran ng asawa ko, minsan nga yung isusubo niya na lang, Mm. hindi yung parang hindi niya na maisubo kasi iniisip nga yung sa ibibigay na lang kaysa sa isusubo. Parang gano'n ang Yan, oo. ng asawa ko. Oo, eh kanina nga may sinasabi ka ng mga sitwasyon din sa personal na buhay ng mga magkakapatid. Ano, yung isa pa extra, yung isa kabubiyuda lang, maraming mga anak, syempre maraming intindihin. Kailangan talaga ng mga aalalay. Hindi mo ba tinitignan, hindi mo ba sinusubukan, Kuya Juni, na tignan doon sa punto na maswerte pa rin kayo? Ha? At ang mas concern mo, sa tingin ko ha, ang mas concern mo dapat sa ngayon ay kaya ba ng asawa ko yung mga ginagawa niyang trabaho? Ha? Hindi ba siya sobrang napapagod? Kaysa dun sa lagi na lang humihiram, laging humihiram. Eh kayo ba, Kuya Juni? Sa totoo lang ha, kinukulang ba kayo sa pagkain ninyo araw-araw, buong pamilya kasama yung anak ninyo? Medyo kinukulang din po, pero hindi naman po masasabing talagang Oh, in short, nagugutom ba, Kuya Juni? Nagugutuman Hindi naman sa po. maga? Hindi. hindi naman po. Oh, hindi ba blessing na yan? Hindi ba swerte at kayo ay nahihiraman pa? Oh, dahil kayo ay napagkakasya ninyo. 'Di ba? Hindi ko sa sinasabi na mali yung ano mo no, pinupunto mo, pero parang feeling ko lang mas magandang issue na sandali lang, Madel, asawa ko, kinakaya pa ba ng katawan mo? Baka naman tayo bumigay na dahil may mga pangangailangan tayo, may pangangailangan yung mga kapatid mo, o medyo mag-ipon-ipon tayo. Mas maganda sigurong ganun ang focus, hindi yung pagtulong niya dun sa mga kapatid niya. Walang problema ron kung tumutulong si ate sa mga kapatid niya nang hindi siya inuobliga, hindi siya inaaway at hindi siya nirereklamo. Pero ito, sige, meron pa tayong isang astig advice mula naman kay Gerald. Ano ba to? 60? 60 years old? O, mula sa Pasig. Ayan, paurong nga ng screen natin. 60 o 50? Ayun, 50. Ayun. Kuya Gerald. Ay, magandang tanghali. Kuya Magandang- Boy, pinatanda mo ako Oo nga. 50 lang, 50. Hindi, yung screen medyo kinain. Okay. Na nagising niya, ayun. Ang astig advice ko kaya, kasi ramdam ko siya kasi PWD rin ako. Mhm. Visually impaired ako, Boss Juni. Oo. Kailangan siguro, ako, siyempre, visually impaired, mahirap. Lalo kami, ang difference lang natin, wala akong anak. Mhm. Pero 2021, nawalan ako ng work. So, medyo mahirap. Alam ko yung nararamdaman ni Kuya Juni, yung pagtulong ng asawa sa pamilya. Tingin ko wala namang masama. Ang gawin mo na lang, boss, suportahan mo na lang yung misis mo. Total, ang misis mo, sabi mo, may edad na rin. Alam naman niya yung ginagawa niya siguro. Saka hindi naman kayo pinababayaan. Siguro, kesa mag-isip siya na yung nag-aaway kayo, suportahan mo na lang. Alam naman niya yung ginagawa niya, tingin ko. Basta hindi niya kayo napapabayaan, okay na yun. Gumawa ka na lang ng mga bagay, siguro, na para hindi siya yung ma-stress. Kasi siya na nga yung nagtatrabaho. Tapos, tulong lang naman sa pamilya, hindi naman ibang tao. Siguro naman, hindi naman dapat na pinag-aawayan yun. Aha. Kasi hindi naman kayo pinababayaan bilang pamilya. Yan, maraming salamat, Kuya Gerald. Ano? Okay. Oh, Thank you, 50 Kuya years Boy. old lang po si Kuya Gerald. Okay po. Pasensya na kanina. God bless you too, Kuya. Okay, apo. Ayan, Kuya Juni. Opo. Oh, At ang totoo naman po talaga, wala naman po talaga akong kinasasama ng loob. Kasi sa akin po talaga sobrang pasasalamat ko kasi napakabait nga po ng asawa ko. Pero dahil nga na pinalaki rin siya ng gano'n ng magulang niya. Pero ang akin lang kasi ganito, yung nakikita ko rin kasi yung hirap ng asawa ko. Tapos yung pagod niya. Yung gano'n na yung sobrang ko lang din na napapansin ko lang sa halip na na sana bawas-bawasan din naman yung sa pag-iisip niya doon sa mga kapatid niya kasi may din naman yung kakayanin din naman nila na mabuhay. Hindi lang yung
hindi naman sana yung asawa ko ang talagang bubuhay para sa kanila. Sige. Yung Kuya awa Junie? ko kasi yun ng ganun. Kuya Junie, Na alam mo, nakikita ko. ang may papayo ko naman sa'yo, no? Personally, may papayo ko sa'yo is tanggapin mo at maging mapagpasalamat ka dahil nga kinakaya niyong dalawa ng asawa niyo na makatulong pa sa pamilya. Sabi nga ni Kuya Gerald, hindi naman ibang tao yung tinutulungan ninyo. Okay? At hindi rin naman kayo kinukulang sa mga pangangailangan ninyo. Pero maganda nga na kausapin mo itong si Ate Madel na asawa ko, mahal kong asawa. Medyo magbawas-bawas ka ng stress, matuto ka na na tumanggi, matuto kang magsabi ng hindi dahil sabi mo nga kanina, no, sumusubok naman magtrabaho kaso hindi makahanap ng swerte yung mga kapatid. Ha? Sumusubok naman, tumitigil ba sila? Tamad ba sila? Kung tamad, ibang usapan yun. At tulong pa rin ang tulong yung asawa mo. Masama yun. Oo, para ka nagpapalaki lang ng baboy. Ang problema, tao yung kapatid mo. Pangit yun. 'Di ba? Pero kapag hindi naman sila tamad at talaga medyo naghihikahos lang din sa buhay, tanggapin natin yung role ng mga ate dahil mahirap din para sa kanila yan. Mga ate, mga kuya na talikuran. Wala na nga sila mga magulang, sabi mo. 'Di ba? At siya na yung tumatayo na responsibilidad niya yung kanyang mga nakababatang kapatid. For as long as hindi binabastos nitong mga nakababatang kapatid si ate, hindi sila nagtitake advantage at ikaw Kuya Junie, bilang asawa ay hindi rin nababastos at nabibigyan naman ng tamang respeto. Okay? Ha, Kuya Junie, kaya maganda na relax ka lang, mag-usap kayo, kumustahin mo ang asawa mo, sabihin mo kung pagod ka na, hindi mo na kailangan magtrabaho muna ng extra, ako nang bahala. Yung mga kapatid mo, talagang ganun, medyo matuto ring tumanggi. Kaysa naman pinipwersa yung mga sarili natin, nagkakaedad na rin tayo. Yan. Di ba mas maganda yon? Opo, kaya lang, Kuya Boy, kasi may araw na napansin ko na minsan parang nang-aabuso na kasi minsan kasi nabasa ko sa message na nung minsan nagkasakit yung anak ng kapatid niya. Tapos sumunod yung sa asawa naman ng kapatid niya. Ibig sabihin may problema. Naputulan sila ng ilaw. Sumunod, naputulan sila ng tubig. Sabi ko, parang, ano ba yun, parang wala, sunod-sunod. Parang sunod-sunod talaga yung message na gano'n. Pero alam mo, Kuya Junie, ito, no, medyo kukulangin lang tayo sa oras. Alam mo, makokontrol natin, hindi natin pwedeng kontrolin yung ibang tao. Ate yan, kapatid yan. Sabi ko nga, hanggat may respeto naman at maayos ang pakikipag-usap, maayos ang pakikitungo sa inyo, respeto mo rin yung desisyon ng asawa mo. Ang makokontrol mo sa ngayon ay kung papaano ka magre-respond doon sa mga ganong mga bagay, sa ganoong mga mensahe. Kailangan ka ba magalit? Kailangan ka bang mapikon? Yun ngang may katawan mismo, yung hinihingan ng tulong, hindi nagre-reklamo. Bakit ka magre-reklamo? 'Di ba? Paalalahanan mo na lang siya, gabayan mo, at mas maganda makahanap ka ng magagawa mo para hindi mo masyadong iniisip itong mga ganitong klase ng problema. Okay? Ng mga magkakapatid. Ha? Kuya Junie? Alright. Salamat po. Okay. Maraming salamat din sa iyo, ha, Kuya Junie.